Sa banggit na. So magandang hapon po sa lahat. Ayun, unang-una po ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Siyempre, una ho ay sa biyaya ng buhay at kaligtasan. Ganyan din dun sa nagpapasalamat po ako sa nagdaang aking kaarawan. Yan, last 12. So biyaya po at napagkalooban pa ng Panginoon ng isa pa uling taon. Sana po ay pagkalooban pa nga ng marami. Kung ano mang kalooban ng Panginoon. At isa pa po, ayun, pinapapasalamat, bagamat napakatagal na rin panahon siguro na hindi napagpasalamat dito sa unahan, medyo marami-rami na rin, pero uuntihan ko lang. So, siguro ang una pa rin bukod sa, yun nga, sa buhay is, pinagpapasalamat ko pa rin patuloy yung safety namin, syempre sa daily na ginagawa ng Diyos sa pagbiyahe, pagpasok sa trabaho. Salamat sa pag-iingat. Mga matngon ngang may mga pinagdadaanan rin kami na pagsubok na hindi siya totally kabigatan pero doon kami nasusubok talaga. So sa kaalaman din ng lahat is, kailan ba yan? Last month ata. So ayun, meron lang konting sabi ko nga, ito nakwento ko na rin sa married group. So last month ata si Jen is na-hospitalize ulit. So, oo. Yung sintomas same pero hindi yun. So yung, ang niya is, yun nga sabi ko, struggle minsan pag nasa trabaho tapos may mga ganyan na talagang garalgal talaga pag uwi. Yun nga, minaramdaman siya, nahihilo, nagsusuka din yan. Tsaka, ano pa yung isa? Medyo may shortness ng paghinga. So, ginawa namin is dinala namin sa ER. So, tumawa kayo, ER ho, emergency room. So, yun. So, ang nangyari ho, hindi ho totally na gamot si Jen. So, kasi ang nangyari ho nun is walang kwartong available. So, gumamit ng emergency room. Wala ring ibinigay na gamot, walang itinurok. So, ngayon, nag-decide na lang kami na umalis na lang muna, maghanap ng ibang ospital kasi ilang oras na rin kami doon. So, walang kasiguraduhan yung room. So, tinanong ko naman siya, medyo okay na. So, wala pa rin kaming final na So, ang akin doon, kasi kami, may mga card kami. Card sa mga health card. So, ginamit ko yung card, but sadly, hindi siya naging na-covered. So, sariling expense yung So, ang lesson ko doon kasi sarili ko, sabi ko nga, masyado akong kumbaga, ang liit-liit na bagay. Kumbaga, gumasos ka. Halimbawa, palagay na natin na small amount, 10,000 something ganyan. Kumbaga, doon lang sa maliit na bagay na yon, parang ang bigat na nung ko kasi sabi ko parang nadidisappoint ako kasi bakit ganun? Una, in-expect ko na wala kaming expense. Pero nagkaroon, out of wala kaming budget, yun din ang namin na wala talaga, as in, mukha lang kaming meron pero wala kaming budget. Lang kami, biyaya ng Diyos sa araw-araw, sakto, lang din. Sabi nga ni Kuya, nakapag-Jollibee pa rin naman pag gusto. Pero, hindi naman yan, hindi siya yung totally na kapag may mga ganung bagay is, may meron agad ilalabas. So, ang lesson ko doon kasi, masyadong, sabi ko nga, napakaliit na pagsubok. Tapos, nung nagpatotoo si Tita Merly doon sa kanyang pinagdadaanan, sabi ko, pero napaka-positive ni Tita Merly sa kanyang sa pananampalataya niya. Sabi ko, doon ako na medyo nauntog na nakakaya rin talaga sa Panginoon yung attitude na yun na napakaliit lang. What if, na-imagine ko pa, pag mas matindi pa doon yung nangyari na kailangan kong maghagilap kung saan, kailangan kong, alam niyo yun, yung out of, kailangan kong gumawa ng paraan. Tapos parang hindi agad yung ko na, hindi ako naging positive sa bagay na yun.
So yun yung ano ko na na-test yung sarili ko na salamat din sa realization din na dapat matuto talaga tayo magtiwala sa Panginoon na ano man yung bagay na yan, maliit kasi kung sa maliit nga tayo ay ano na, medyo hirap na. Paano pag malaki pang bagay yan na tinest tayo? Parang ganun yung ano ko. So, salamat sa Panginoon na may mga ganong hugot, may mga ganong bagay na nangyayari. Hindi ko siya pinagpapasalamat na si Jen ay nagkaganon. Alam ko, pero nagpapasalamat ako dun sa itinuro sa akin, sa amin noon panahon na yon na talagang wala sira yung sa sarili mo. Kahit sabi nga, hindi mo naman, magaling tayong pag may mga magaling tayong magpanggap sa harap ng iba na tao, magaling tayong minsan magsalita, magaling tayong mag-share kasi napapractice yan eh. Pero pag sa sarili ko, alam ko na hindi yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Between us naman Panginoon, sabi ko, nakakahiya. Parang ganun na, dapat, parang nasisira lahat, nasisira yung patotoo mo. So, salamat sa Panginoon sa yon. Tapos, isa pa rin, isa ko pa rin last na to. Actually, hindi ako prepared magpasalamat eh. Isa rin kong patotoo sa merit to na yun nga, nung may mga bagay pa rin na sobrang frustrated ka, sobrang disappointed ka, pero hindi mo alam para pala sa'yo. So, nung last din, sabi ko nga sa inyo po is, wala kami nung totally na budget na laging ganyan. So, sabi nga, nagkwentuhan namin din ni Kuya Ambet nga din, yung sa sasakyan is, napakalaki ho ng maintenance talaga. Lahat ng parts niyan, minsan nananalangin ka, nag-trip ko, wag sana may masira. Kasi pag may nasira, kasi sigurado gastos na naman. So, nangyari doon nung, hindi ko, last month din ata, yung papunta kami dito, yun nga, na flat, actually hindi lang ako na flat, talagang butas na butas yung ano, ang nangyari, naitakbo ko pa ng malayo. So, talagang totally nasira yung gulong. Ang hirap na siyempre, mainit, tanghaling tapat ata yun, tapos papalit ka ng gulong, nasa gilid ka ng, bisang kainaman na. Ano ba naman, parang gano'n eh. Tapos naiinis ka kasi pagod ka, mga ganong bagay. Pero sabi ko nga, may tinuturo eh. Kasi nung, sabi ko nga sa Mered, hindi ako mako-conscious, hindi ako magkakaroon ng kamalayan na ang aking palang gulong ay, uy,